Okay, sir, tutorial po sa pag-mount ng pickups at kung ano mas maganda, wireless transmitter or cable. Okay, so yung pag-mount ng pickup, ito sa akin lang hindi ko alam kung magiging effective din sa inyo. No? So, pag bumili ka ng pickup, may kasama siyang ganito. Ngayon yung bracket na to, same lang ng chinrest bracket. May kasama na ring tool yan pag bumili kayo. So, yun, luluwagan nyo lang. Ngayon, take note that I do not use a shoulder pad. Okay. So, ano ibig ko sabihin? Kaya ako siya nailalagay ng malalim dito sa area na to because hindi ako gumagamit ng shoulder pad. Kasi, dito nagka-clamp usually ng shoulder pad. So, sa akin, walang sagabal doon. Ngayon, pwede nyo naman yan iangat dito as long as hindi siya tatamaan ng bow, 'di ba? Now, yung mismong pickup, which is this part, akin nakalagay siya dito sa right side. So sa A and E string na part. Kasi eto testingin nyo, no? Ikabit nyo sa interface, ikabit nyo sa patunugin nyo sa DAW or sa amps na gagamitin nyo kung saan yung magandang tunog na lalabas. Kasi nung nilagay ko siya, tinry ko siya ilagay dito sa kabila, mas malapit sa bass bar, masyado nang muffled yung sound. So nilagay ko siya doon sa kabila, medyo mas bright, pero since may effects akong ginagamit, hindi na siya naging problem. Pwede ko naman i-tone down yung high frequencies, pwedeng mag-EQ, ganyan. So ganyan lang siya ikabit sa akin. Now, pwede rin siyang idikit sa katawan. Kung may mounting kayo, may hardware kayo na pwedeng padikit sa katawan, hanapin nyo yung best na position niya sa top plate. So, yun yung pwede nyo option. Now, when it comes to wireless ba or cables, ako lagi akong handa na lagi akong may dalang cable and meron din akong wireless, no? Ililink ko din sa baba. Ito, ipapakita ko sa inyo. I-overlay ko na lang sa video kung ano yung ginagamit kong wireless Lekato. Now, bakit gumagamit ako ng cables? Kasi may times talaga na pangit yung signal, hindi makuha yung signal o malobat, no? Hindi natin alam, baka mamaya. May mga times kasi ako personally, kapag mahaba yung set, no, or mahaba yung hintayan or yung tugtugan, nag-cable ako. Kasi mabilis din malulobat yung yung wireless, no? Kasi syempre yung battery life niya, kasi sabi mo 3 hours, let's say may event ka na 1.5 hours yung haba ng playing time mo. Minsan mas madali na mag-wired na lang, no? Tsaka yung latency, of course, is check niyo yung venue, lahat yan. So, always be prepared pag may mga ganyan kayo. Huwag kayo magre-rely na, may wireless ako forever. So, it's not really just a choice. It's more of a preference. And of course, kailangan pag nag-events ka, ma-preempt mo kung ano yung mga problems na may encounter mo. So make sure, ready ka lang tumugtog ng may wire, ready ka rin ng wireless. Of course, mas masaya yung wireless kasi syempre, pwede kang gumalaw, mas magaan. Yung wired kasi naman, hindi ka rin pwede gumamit ng masyadong maninipis na wires kasi may konting feedback, ganyan, mas madali siyang maging grounded, no? Based sa experience ko, syempre mas maganda yung medyo sturdy na cables para mas maganda yung yung ma-provide yung service or mas maganda yung sound, wala kayong poproblemahin when your time to play comes. So ayan, so sana nakatulong to. Comment down below pa kung may mga questions pa, and I'll see you on the next one. Good luck sa inyo.